Go! Ngayon, mag-assemble naman tayo ng system unit. Di ba kanina, tinanggal natin yung mga parts. Ngayon, ibabalik na naman natin sila kung saan natin sila kinuha. Tulad yan, sinabi ko, kung ano yung unang tinanggal, yun din yung huling ibabalik. At ang huling tinanggal, yun yung unang ibabalik. Dahil huling natin tinanggal ang power supply, ito ang una natin ibabalik. Yan. So, ang power supply, ito yung nagbibigay ng power. Power nga sa ano eh, kaya nga tinawag na power supply kasi nagbibigay siya ng power sa motherboard at saka sa ibang parts. AC to DC. Yan. Sunod naman natin ibabalik yung DVD room or CD room. Ang CD room, ito yung nagpa-process ng pinapanood natin. Katulad, halimbawa yung Blu-ray. Yan. Ipapasok lang natin sila dito para kung gusto natin manood. Halimbawa, katulad ng bagong palabas na yun, yung The Expendable. Maganda yun. Dito nyo lang ipapasok para mapanood nyo. At saka, bago natin ipasok, kung saan natin tinanggal, dun din natin ipasok. At saka kailangan sa harap natin siya ipasok para mas madali kasi medyo ano dito sa likod eh. Kailangan itornilyo din natin yan kasi gumagalaw-galaw kapag hindi natin tinornilyo. In case of mahulog ay sira kasi hindi nakatornilyo. Yan, nakatornilyo na siya. Sunod naman natin ibabalik yung floppy disk. Itong floppy disk, parang ano lang din siya, parang DVD room. Ang pagkakaiba nga lang sa kanila, ito yung nagka-copy. Halimbawa may blank tape ka, na tapos may files ka na ika-copy mo. Halimbawa picture, video. Dito mo lang ipapasok yung blank tape mo or blank disk para makopy mo siya. Tulad niya na sinabi ko, katulad na ito, kung saan mo siya pinasok, dun mo rin siya idadaan. Kung saan mo siya tinanggal, dun mo rin siya ibabalik. Yan. Tutornilyo na lang natin siya para matibay, no? Kasi magalaw-galaw siya eh. Tsaka para safety. Kapag hindi siya safe, may mga possibility na tumalsik, matanggal, ay sira. Sunod naman natin ikakabit yung hard disk. Yan, itong hard disk. Ito yung para siyang para siyang RAM kasi storage room yan siya na built-in. Kumbaga, kasi yung RAM, kinakabit lang yun siya pag ano. So, anong pinagkaiba nila? Kasi itong RAM, kung makikita mo naman, maliit lang siya, di ba? Yung ano to?
hard disk, malaki siya. At saka, yung hard disk kasi, ito yung storage na nag-i-store. Halimbawa, may ginagawa ka. Katulad ng ginagawa ko kagabi, nakatulog ako. Yung, ano na yon, mas-save yun dito. Kahit na nakapatay na yung computer. Pero, dito sa RAM, hindi na. Kasi patay na siya. Buting ako ah. Yan. Sunod nating ikakabit yung motherboard. Itong motherboard, ito yung may front panel at saka back panel siya. Ito yung back panel, ito yung front panel. So, paano mo ma-identify na front pala yan? Ma-identify mo siya dahil dito sa sulat niya. Yan. Kapag nabasa mo yung PSGC, ibig sabihin, dito yung front panel. At ito yung back panel. Ang back panel kasi, ito yung may mga port na sinasaksakan ng LAN card, ay ng internet. Yan, dito mo rin siya ipapasok para rin siyang LAN card. Yan. Pinapasukan ng mouse, keyboard, tsaka mic. So, may tanong pa po ako. So, bakit po tinawag yan na motherboard? Eh, pwede naman yung tawagin na fatherboard or uncle board, sister board, or iba pa. Yun. Bakit po tinawag? Tinawag siya na motherboard dahil nga sa port. Di ba, ang babae may port yan. Oh. Ang babae may port yan. Kaya tinawag siya na motherboard kasi marami siyang port at para siyang nanay na siya yung nag-alaga or siya yung kinakapitan ng mga wires para maprotektahan. Tsaka may north bridge at saka south bridge yan. Ito yung memory slot. Yan. Marami siyang slot. At saka ito yung processor socket. Yan. Or CPU socket. Yan. Kailangan ng pagbabalik na ito, kailangan yung dahan-dahan lang kasi kapag in case na may masira, sira na lahat. Dahil sensitive kasi yan, kailangan maingat tayo sa pagbalik. Yan, itutornilyo na natin siya, no? Para maging safety siya kasi mahirap na kapag may mangyari na hindi natin inaasahan, mabagsak, or kung ano man, naisira siya. Kaya nilagyan natin na siya ng ganyan para kahit pa paano makaprotektahan siya. Hindi siya basta-basta maisira. Yan. Sunod naman natin ibabalik itong video card. Yan. Itong video card, ito yung ito yung nag-ano ng graphics. Yan. Kung makikita nyo, meron din siyang cooler, no? Kasi umiinit siya dahil sa mga ginagamit nating graphics. Halimbawa, yung mga video, yun, kapag nanonood tayo. Yan. So, babalik na natin siya. Kailangan dahan-dahan lang din para hindi masisira.
itutornilyo na rin natin siya para maging mas lalong safe. At ito naman yung LAN card. Kapag kailangan nyo ng internet sa bahay, dito mo lang ipapasok. Para din siyang ganito. Ito. Yan. Parehas lang siya. Parehas lang yan sila. Para kapag halimbawa masira tong isa, itong built-in na to, pwede ka maglagay nito para makagamit ka pa ng internet nyo. Yan. Ituturnin na rin natin siya. Yan. Sunod naman natin itong RAM. Yan. Itong RAM na to, sabi ko nga kanina, para din siyang hard disk. Pero ito temporary lang siya. Temporary storage lang siya. At saka marami iba-iba ang RAM, memory RAM, kasi makikita mo yan siya dito. Yan kapag may ganyan. Kaya magkakaiba. Yan, ilalak na natin siya para maging safety, no? Marami din yan siyang chips. Yung mga itim-itim na yan kanina, yun yung mga chips niya. Sunod naman natin ibabalik itong processor. Itong processor, ito yung nagpa-process ng lahat ng ginagawa natin. Lahat ng files na pinapasok at nilalabas natin. Lahat ng yun dumadaan dito bago natin siya makuha or ma-download. Mga ganyan ba? Copy paste. Pag na akong kopya. Yan. Ibabalik na natin siya sa processor or CPU socket. Yung processor, babalik na natin sa CPU socket. Yan. Kailangan titignan nyo muna kapag babalik nyo yung processor. Kailangan makikita nyo yan at nandito para yan, ilalak na natin para maging safe. Yan, sobrang safe. Sunod natin kakabit itong fan or heatsink. Ito yung nagpapanatili ng temperature niya para hindi siya masisira itong processor natin, kasi yung processor, yan yung nagpa-process ng lahat ng ginagawa natin. Dahil sa dami ng pinaprocess niya at mag-isa lang siya, umiinit siya. Kaya kailangan din natin ng fan para ma-maintain yung ano niya, tamang temperature niya. Yan. Yan. Nilak natin. Naman nating ikakabit itong pata connector. Yan. Kailangan titignan nyo muna itong may parang hiwa na to. Ibig sabihin kapag may ganito siya,